Ayaw ko ng droga. Ayaw ko ng kidnapper. Ayaw ko ng hold-upper. Ayaw ko ng snatcher. Lumayas kayong mga pangit na kriminal. Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin ang karahasan, pabarilin ko kayo. Ayaw ko yung drugs. Mamamatay ka talaga dito. Putang ina mo. Magpalayo. Sa totoo lang po, wala na po sa itsura ngayon yung masamang tao. Mas nakakatakot pa yung mga taong kagalang-galang ang suot. Tapos na po yung bansa natin nang nag-e-elect ng mga, uy, mabait yan. Kaya wala nangyayari sa atin eh. Mabait lang yung umahawak pero tinuturuan ng mga masasamang tao. Kaya yung pera natin wala na pupuntahan. Dati kasabay natin yung Japan, yung Singapore, ngayon nasaan tayo? Sa yaman ng Pilipinas, dapat naka-aircon ngayon, ang init. Pili ko, lapit natin sa impyerno eh. Ang daming demonyo sa TV. Ngayon, nag-usap kami ng asawa ko. Nanonood, makikita mo sa Instagram, sa Facebook, grabe yung kinakalat nila. Pinuputulan nila yung mga interview para magmukhang masama si Digong. Nakakatawa. Nabububuhan. Sorry, pero nabububuhan ako sa mga taong maniniwala sa ganon. Di ba? Tama! Ako po, nandito po ako, wala po itong bayad. Nagpahinga po ang banda namin. Ayaw muna namin kumanta. Kaya sinabi ko, sorry, hindi ako pwede kumanta kasi usapan namin, hindi ako kakanta. Pero ayaw ko rin palampasin yung pagkakataon na magsalita dito. Ako, hindi po ako perfectong tao. Marami rin akong kalokohan. Pero sinasabi ng iba, pag si Digong ang naupo, drastic change. Feeling ko, yun kasi ang kailangan talaga ng Pilipinas. Yun talaga ang kailangan. Sa totoo lang po, kaya ako nagkasalita dito kasi gusto ko siya maging presidente natin, pati si Vice, si Alan Cayetano, kasi naniniwala ako sa kanilang dalawa, naniniwala talaga ako. At hindi ito para sa akin, ginagawa ko po ito para sa anak ko. Kasi gusto ko lumaki yung mga anak ko na swerte na pwede silang maglakad sa kalye na wala silang nakatakutan. May mga jacuzzi sa kulungan, ano yun? Nung pinapasok nila yung jacuzzi sa kulungan, sabihin ng batay, ano yan? Kanin po. Ah, sige. Parang nila hindi nalaman yun. Pag nanood ka talaga ng mga debate, nakakatawa talaga yung iba eh, nabumubuhan talaga. Pero makikita mo, kitang-kita mo, si Digong, totoo lang sinasabi niya eh. Yun lang naman yung kailangan natin eh. Tsaka yung wala lang takot yung mga kriminal ngayon. Malamang pag naupo si Digong, maraming alis ng bansa. Mas maganda kung umalis na yung mga masasamang tao na yan, hindi natin sila kailangan. Hindi mo panahon na ng Pilipinas para umunlad ulit. Kaya po kayo nakikiusap sa inyo, ako nandito ako hindi para sa sarili ko. Niisip ko yung mga anak ko. Kayo rin po sana isipin nyo yung mga anak nyo. Isipin natin yung mga bata para magkaroon sila ng mas magandang kinabukasan ng Pilipinas na masarap mabuhay at maunlad. Hindi yung Pilipinas ngayon na tamang daan, tuwid na daan. Ang labo, nagluto nga ng drugs sa kulungan eh. Nagpa-brownout yung airport, sabi, malas daw. Bakit diba? Sorry po sorry. Nato-frustrate lang ako, pero kaya ito ginagawa ko marami nagsabi sa akin na huwag kang pumasok ng delikado yan. Nisip ko, bahala na para sa mga anak ko. Baka kahit maliit na parte ng magawa ko, makatulong para sa magandang kinabukasan na mangyari. Mabuhay si Jay! Mabuhay mo si Digong. Ako naniniwala ako sa kanya. Kung kailangan ng higpitan ng Pilipinas, it's about time para bumalik yung magandang Pilipinas at safe na Pilipinas. Umalis na yung masasamang tao dito. Hindi na natin sila kailangan yung mga magnanakaw. Sana mamatay na sila na. Maraming salamat po, both for Digong at si Alan Cayetano. Salamat, mabuhay po tayo lahat. Mabuhay si Mayor Duterte. Thank you very much. Duterte! 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 Easter Sunday ngayon. Happy Easter po sa inyong lahat. Easter Sunday ay panahon din ng pagbabago. Bagong bukas, bagong pag-asa. Tayo pong lahat, gusto natin manalo si Mayor Duterte dahil gusto natin ang pagbabago, tama? Pero kaya ba nating samahan siya sa pagbabago? Hindi naman pwedeng siya lang ang nagbabago.
Hindi lang pwedeng siya lang ang lumakad para sa pagbabago. Dapat tayong lahat. Dapat tayong lahat magkaroon tayo ng disiplina sa mga sarili natin. Dapat tayong lahat hindi lang puro sarili ang iniisip, kundi kapakanan ng bawat isa. Tama? Dahil ako, pakiramdam ko, pag tayo lahat nagsama-sama, ang dami natin pwedeng gawin. Yung Pilipinas na gusto nating makamit, makakamit natin sa tulong ng ating leader, si Mayor Duterte. Pero tayong lahat yung dapat gumalaw. Hindi natin pwedeng iasa lang sa isang tao. Tayong lahat ang responsable, ang may responsibilidad para pagandahin ang Pilipinas. Tayong lahat ang responsable para mapanatiling malinis ang kalikasan natin. Maliit na bagay, kagaya ng paglilinis pagkatapos ito pagtitipo na to. Malaking tulong na yan. Kagaya ng pagkinig sa mga marshal na hanggang dito lang tayo, Respeto sa bawat tao, kasi Hoda, sino pa yan, ano pa yan, yun ang dapat nating isapuso. Dahil yun ang sinasapuso ng tinitingala natin si Mayor Duterte. Kung talagang tayo ay maka-Duterte, isa sa puso at isa sa buhay natin ang mga bagay na yan. Disiplina, respeto, tapang, pagmamahal. Pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa lupang tinubuan nating lahat. So tayong lahat, sana, kung talagang gusto natin, na hindi lang para sa inyo, kundi para sa marami pa nating kababayan, suportahan natin ang presidente natin dahil siya isulong niya ang trabaho na mas marami pa sa Pilipinas. Mas mataas na sweldo, mas maraming trabaho, at hindi niyo na kailangang umalis ng bansa para mabuhay at mabuhay na niyo ang pamilya ninyo. Tama. At syempre, pero yung mga bagay na yan, syempre, that takes time, di ba? So ngayon, ang importante din is, iba rin, di ba, yung kapag malayo kayo at ang mga mahal nyo sa buhay ay nasa Pilipinas, yung kampante tayo. Kampante tayo na alam natin na pagkagaling sa eskwelahan yung anak natin, sorry, pero hindi marirape pag uwi. Hindi makikidnap pag uwi. Alam mo na yung mga pinaghirapan mong bagay, pag-ipunan para sa pamilya ninyo, alam ninyo na hindi aakyat bahay at nanakawin yung mga yon. At alam din ninyo na kung meron mang mangyaring ganito, may hustisya para sa ating lahat. So yan po ang alay ng ating Presidenteng Duterte. Kaya po, kagaya ng sinabi ni Sir Bong, ng aking asawa at nating lahat, sa ating po nakasalalay ang kumpanya niya. Kami po nandito, wala akong bayad. Wala akong bayad kasi hindi ko po kayang ibenta ang prinsipyo ko. Dahil aanin ko naman po ang milyong-milyong pera kung bawat araw gusto mo nang sumabog ang ulo mo sa nangyayari sa Pilipinas. So, mas okay ito dahil masaya ako. Dahil nakakapagsalita ako ng tagos sa puso ko. So tayo to. Tayong lahat to. Nire-represent tayo ni Mayor Duterte. Kaya tulungan natin siya. Tulungan natin siya sa lahat po ng mga kaibigan ninyo. Kagaya nga na sinabi ni Lisa, positive activism po ang kailangan natin. Dahil tayong lahat, binabaril tayo na kapag maka-Duterte ka, makitid ang utak mo, hindi ka nag-iisip, tamad ka, hindi totoo yan. Tayo mga Duterte, nag-iisip tayo, kaya nga siya pinili natin eh. Dahil siya, hindi puro salita, ang dami na niyang ginawa. At doon tayo maniniwala sa taong marami nang ginawa, hindi sa taong dada ng dada. Ginawang mabuti, kagaya niya, sinabi niya sa mga ginawang magagandang bagay para sa Davao City, na nakarating na kami mag-asawa doon, na talagang totoo naman, kapag naglalakad ka, ito, personal experience,
di ba sa atin, kapag mayaman, mas madalas na sila yung hindi sumusunod, di ba? Natutuwa ako dahil nagpunta ako roon sa Davao, nasa isang hotel kami, dinalaw ako ng mga kaibigan kong medyo matatanda ng mga doktor, nagtalamak manigarilyo. Pero naalala ko nung talagang sila mismo yung, hindi, bawal dito, huhulihin tayo. Kailangan natin ng ganun eh. Kasi aminin ninyo, pag nasa ibang bansa tayo, sumusunod tayo. Kaya pag nasa Pilipinas, ano ginagawa natin? Hindi. Dito, may pagbabago! Pasaway ang presidente at pasaway tayo. Aminin natin yan. Kung lulusot tayo eh. Kung didiskarte eh. Tama? Yun ang dapat nating tanggalin. Dahil yung sinasabi ni Mayor Duterte, ang pagsunod sa law ngayon, optional na lang, dapat hindi. Sumunod tayo. Kung gusto natin ng totoong pagbabago, sumunod tayo. Kung gusto natin ng totoong pagbabago, maging disiplinado tayo. Dahil kahit si Mayor Duterte ang maging presidente natin, kung tayo hindi susunod, wala rin mangyayari. Nasa atin ang kapangyarihan. Tandaan ninyo yan. Nasa ating lahat ang kapangyarihan. Nire-represent tayo ng magiting na leader natin si Mayor Duterte. Pero tayong lahat ang dapat gumalaw para sa pagbabago ng mahal nating bansa. So maraming salamat po sa inyo lahat.